Para sa mga naghahanap ng medyo affordable na LiFePort battery setup, itong next video na ibabahagi ko ay isang basic assembly ng LiFePort battery. Dito ay gagamit lamang ako ng 50Ah LiFePort battery. Medyo budget friendly ito kumpara sa mga ibang nagawa ko na. Sakto ito sa mga solar setup, DIY power stations, battery para sa mga sound system ng tricycle at iba pa. Hygge ang brand ng battery na ito at ang nakakatuwa dito, hindi ka lugi sa laki ng mga battery terminals nito. Halos pang 200 Ah na yata ito. Bago simulan ng aktual na pag-assemble, mahalaga balanse ang karga ng bawat battery cells. Mas magiging efficient ang battery setup mo kapag pantay-pantay ang karga ng bawat cells. Kaya kalimitan, kinokonekta muna ito into parallel. Top balancing at bottom balancing ang dalawang pinaka-common. Kailangan lang kumpletuhin ng mga parts kagaya ng BMS. Sa mga ganitong klase ng BMS, meron na itong built-in balance function. Kaya option mo na kung maglalagay ka pa ng active balancer. Busbar dapat meron. Kung wala man, pwede din ang wire. Nuts at washers hindi din mawawala. Unang step, ipwesto ang mga battery cells. Ang orientation nito ay iakma base sa magiging wiring nito. Since maliit lang ang battery package na ito, fiber tape lang ang gagamitin ko. Ang purpose nito ay para lang mag-group ang apat na cells. Wala itong kinalaman sa battery compressions. Kapag masyadong malaki ang terminals ng battery, nagpo-provide na ako ng extra butas sa busbar para may pagtutornilyuhan ng mga wire ng BMS. Saktong-sakto naman yan dito sa mga terminal lugs. Okay, ipwesto ng mga busbar based sa wiring diagram. Itong diagram nito ang magsisilbing guide sa pag-assemble ng battery na ito. Pero ito ay akma lamang sa mga ganitong versions ng BMS. Merong mga BMS na iba ang wiring configurations, kaya mabuting i-check muna ang manual bago ito ikabit. Ang next ay ipwesto ang BMS sa gitna. Ikabit ang mga acquisition cables nito nang naaayon sa diagram. Ang mali or lost connection ng BMS sa bawat battery cells ay makakaapekto sa performance ng buong battery setup. By the way, pwede kang gumamit ng epoxy fiberboard insulator sa pagitan ng mga battery cells para ma-improve ang insulations nito. At ito na ang aktual na itsura ng 12V 50Ah LiFePort battery. Di hamak na maliit ang size nito kumpara sa mga lead acid battery. Siyempre, mas magaan din ito at pwede maging option para sa mga portable power generators. Tara, testing natin to. Sa mga magtatanong, 12V 3.1 mini sound system setup ang aking susubukan. At itetest natin kung gaano ito kalakas kumonsumo ng kuryente. Kakayanin nga ba ng battery na ito? ABG Solutions, kami ang sagot sa program app. Prototype na sulit ang pagod. ABG Solutions, kaya ng tropa, anong sistema, kami ang gagawa. Yeah! Ano mang sistema, kami ang gagawa. Yeah! Gusto mong bilis, gusto mong pulido, deadline na bukas. So yan, umaabot siya ng halos 0.5 amperes ang kanyang current draw. Ayan. So subukan natin isagad yung tugtog. ABG Solutions, kami ang sagot sa program app. Prototype na sulit ang pagod. ABG Solutions, kaya anong tropa, anong sistema, kami ang gagawa. Hey! Ano mang sistema, kami ang gagawa. Hey! At ayun na nga, nasubukan na natin at ito ay kayang mag-draw ng 0.5 ampere to 1 ampere. Depende sa lakas ng tunog. Kaya base dito, meron tayong estimated na 40 hours to 50 hours bago malobot ang battery na ito. Kung ang video na ito ay kapag ipakinabang, follow for more.